Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So ito po mga ka-action no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo no. So alam naman po natin na maraming sabik na malaman kung ito ba si Attorney Leni Robredo ay tatakbo ngayong midterm election ho mga ka-action. So ito po bagong-bago na balita ho ito mga ka-action ha. At parang good news no? Kasi ito po ay kinukumbinsi ng Liberal Party, partikular na ito si Attorney Leila de Lima, na kinukumbinsi niya ito si Attorney Leni Robredo na tumakbo ngayong midterm election bilang senador ho mga ka-action. At ayon sa kanyang dating tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez ho mga ka-action, so hindi daw sinasara ni Attorney Leni Robredo ang kanyang buhay politika. So ibig sabihin nito mga ka-action, may posibilidad na tatakbo ito si Attorney Leni Robredo. At ito lang po ang ma-advise natin kay Attorney, na sana kapag tumakbo siya, wag na siya magpa-last hour mag-file ng kanyang candidacy. Dapat una-una pa lang magpakita na siya na mag-file ng kanyang candidacy para hindi na maulit ang nangyari noong 2022 na last hour na siya nagperma ho mga ka-action o nag-sign o nag-file ng kanyang certificate of candidacy. Kaya ito ho mga ka-action, panoorin po muna natin ito. Hindi raw isinasara ni dating Vice President Leni Robredo ang posibilidad na tumakbo siya bilang senador sa 2025. Ang partido naman niyang Liberal Party may 3 na raw pambato sa senatorial race sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Higit 1 taon bago ang midterm elections, kinukumbinsi na ng Partido Liberal si dating Vice President Leni Robredo na tumakbo sa Senado sa 2025. Kinumpirma yan ng tagapagsalita ng partido na si dating Senador Leila de Lima sa forum ng FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines sa Manila Hotel. We are still convincing VP Leni to also run under the same slate, and maybe there's a higher or greater chance at success with the VP Leni leading the pack. Sa ngayon, may 3 kandidato nang kinumpirma si De Lima na magiging bahagi ng initial senatorial slate ng Partido Liberal sa 2025. Sila ay sina dating Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at human rights lawyer and advocate Chel Jokno. Wala pang pahayag ang 3 kaugnay ng pagsabak muli nila sa senatorial race. Sa panig naman ng dating tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, bukas daw sa anumang posibilidad si Robredo sa 2025 midterm elections. She's definitely thinking about it, and definitely yung mga pahayag ng mga alyado tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon yan dun sa kanyang magiging desisyon for 2025. Sakaling tumakbo nga si Robredo sa Senado sa susunod na taon, may napipisil na kayang frontrunner ang Liberal Party. We have not seen an alternative. We don't know the situation in 2025 and also in 2028. Who is that alternative? Maybe it's another strong man, but it should be the different kind of a strong man, more really into transformational type of governance. Natanong din si De Lima kung may plano siyang tumakbo sa 2025 ngayong nakalaya na siya matapos ang 7 taon. Pero sa ngayon, kontento daw muna si De Lima bilang tagapagsalita ng Liberal Party. The political climate is not that easy, especially for me that I just came out of jail, I have no resources, and I'm still really trying to reinforce whatever support I have. Nagbabalita. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no. Ayun, may posibilidad ho mga ka-action. Ayan, alam naman po natin na marami ang nag-aabang kung tatakbo ba ito si Attorney Leni Robredo bilang isang senador sa midterm election ho mga ka-action. At dahil doon sa sabi ni Barry Gutierrez, so ibig sabihin may posibilidad po na tatakbo ito si Attorney Leni Robredo. At yan ang ating hinihintay. By the way, kahit hindi pa naman natin nalalaman ang kanyang final na sagot kung tatakbo ba siya o hindi, tayo po ay dito na nakahanda na po
na sunggaban o labanan ang mga fake news na aatake sa kanya kapag siya ay tumakbo bilang isang senador. Kaya ngayon pa lang, paghanda-handa na ho natin at tayo po ang tagapagtanggol ni Atty. Leni Robredo or tagapagsupalpal sa mga kasinungalingan o anumang mga paninira laban kay Atty. Leni Robredo. Kasi dyan ho magaling ang ating mga kaibigan sa kabila. Ang siraan ito si Atty. Leni Robredo at titiyak ho tayo kung ano po ang mga sitwasyon nung rally na siya ay tumakbo bilang isang presidente. Ito pong midterm election kapag po siya ay magtakbo bilang isang senador, alam ho natin na ang kanyang pundasyon o ang kanyang mga supporters nandyan pa rin at hindi nababawasan, lalong-lalong lumalakas o nadadagdagan dahil sa kanyang mga ginagawa ngayon na wala siyang ginagawa kung hindi ang makatulong sa ating mga kababayan. Kaya sana makumbinsi ni Atty. Leila de Lima na tumakbo ito si Atty. Leni Robredo dahil kailangan po siya natin. Kailangan ang boses niya. Kailangan ang boses niya sa Senado at kailangan may katuwang diyan si Senadora Risa Hontiveros. Kaya tayo po ay mananawagan din na sana tumakbo talaga si Atty. Leni Robredo. Pero napakaganda na po ito na sinyalis ho mga ka-aksyon. Kaya maghanda-handa na ho tayo na labanan o i-share ang kanyang mga magagandang ginagawa. Ang importante po ang mga trolls ho mga ka-aksyon. Yan po ang ating babantayan. Kasi gagawa naman yan ng mga kalukuhan para malinlang ang taong bayan para siraan si Atty. Leni Robredo. Pero noon kung nagawa man nila, ngayon hindi na ho nila yan magagawa. Andito ho tayo na handang itama ang baluktot na kanilang isinisiwalat o mga kasinungalingan na kanilang isisiwalat laban dito kay Atty. Leni Robredo. So yun lang muna ang latest update mga ka-aksyon. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Magandang gabi, bayan.